Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ngayong araw gusto ko pong mapag-usapan natin yung naging sagot ni President Bongbong Marcos regarding nga po dito sa pakawala ni Mr. Morales, yung dating PDEA agent na questionable po ang credibility. Syempre, bago ko simulan yan, syempre kahit sino naman no na may history na ng panloloko or marami ng kaso, kikwestyunin ko din, no, kung paniniwalaan ko pa yan or kung totoo pa ba yung sinasabi niyan. Kasi syempre, nagawa niya na ngayon ng maraming beses, imposible naman na hindi niya kayang gawin yun ulit. Lalo pat, kung wala siya, syempre, di ba, kung mag-aakusa ka sa isang tao, hindi pwedeng ito lang yung ebidensya mo. Dapat yan, gathered evidence talaga, magkakasama dapat yan. Hindi yung dahil lang sa nilik ni Maharlika na mukha naman pong ginawa lang. Kasi kahit ako kaya kong gumawa ng ganyong dokumento. Pero syempre mali yun, no? Maling-mali na gumagawa ng peking dokumento. Kasi syempre, questionable yan. Dapat talaga, kumbaga, dapat talaga may ano ka doon, may mga ebidensya ka. Ito nga pong ini-issue no ni Mr. Morales is regarding po ito dun sa PDEA leaks, yung alleged PDEA leaks na dokumento na nilabas ni Maharlika. Nagtataka nga ako bakit si Maharlika hindi umattend nung nakaraang hearing. 'Di ba sabi ni Mr. Bato de la Rosa, sila na ang sasagot ng transportation back and forth ni Maharlika. Bakit hindi umattend? Bakit si Ms. Maricel Soriano lang? Parang ang unfair naman kasi dapat umatin siya, 'di ba? Siya yung mag-aakusa Patunayan mo yung accusations mo. At syempre, pag wala kang napatunayan, dapat managot yan sa batas. 'Di ba? Dapat managot kung sino yung nag-akusa, lalo na kung wala namang pruweba. 'Di ba? So, syempre, bago natin pag-usapan itong naging sagot po no, ni President Bongbong Marcos kay Mr. Morales, gusto ko muna pong kumbaga balikan yung nangyaring hearing nung nakaraan. Di ba nga umattend si Ms. Maricel Soriano? Grabe, no, buti si Ms. Maricel Soriano umattend. Kasi, syempre, si Ms. Maricel, gusto niya pong linawin or linisin yung pangalan niya. At syempre, yun nga, sabi niya dun sa statement niya, wala siyang idea or naguguluhan siya sa mga ganyang bagay. Kasi nga po, first time niya. No? Eto, buti pa to, humarap sa hearing. Yung iba dyan, nagtatago. Kilala nyo naman na po siguro kung sino yung tinutukoy kong nagtatago, di ba? So, mabalik tayo. So, ito nga po yung naging sagot ni President Bongbong Marcos, no? Yan. Good morning po, Mr. President. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Ayan. Bali, ang tinanong po is kung may komento si President Bongbong Marcos dito kay Mr. Morales na isa sa, kumbaga, sabi nga ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes, parte ito ng destab plot or yung destabilization na plano po nila kay President Bongbong Marcos. Alam nyo naman itong mga kritiko ni Presidente, gagawin ang lahat, diba, para sirain lang si President Bongbong Marcos. Kaso, nabuko na po sila, no? Kumbaga, bistadong-bistado na yung mga ginagawa nila. So, pakinggan po natin. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Hirap naman bigyan ng this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kanta gusto mo, kakantay niya. Kaya wala, hindi ko patansay-say. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. Yan, ganyan. Ilan ba ang mga, marami siyang history na kung sino-sino sinasampot kung saan-saan. Hindi, parang yung dun sa hanap buhay yata. Kaya professional liar ang tawag ko. Ayan, narinig niyo po ba sinabi ni President Bongbong Marcos? Ayan ha, napansin ka na, Mr. Morales.
Tinawag ka pang professional. First time kang tawagin na professional, pero liar. Yan, professional liar. At isa kang, kung may jukebox queen, meron namang jukebox king. At ikaw po yun. Kasi nga, kung ano yung isapak sa'yo ng mga Duterte or sabihin na natin mga kritiko ni PBBM, yun ang sasabihin mo kahit wala ka namang hawak na dokumento or ebidensya. 'Di ba? Parte po yan ng destabilization nila kay President Bongbong Marcos. Siyempre, itong mga planong ginagawa nila para pabagsakin ang Marcos administration, sino pang makikinabang? Siyempre, si Inday Sara. 'Di ba? Biruin mo, iuupo mo yung walang utak. Sabi nga nung isang supporter niya minention pa siya, brainless daw. O, 'di ba, mga supporter mo na mismo ang nakakapansin na wala kang utak, wala kang jutak. O, at least yan, nasasabi man namin, pero yan mismo sa supporter mo nang galing. Brainless ka daw. O, 'di ba? Yan yung mga parte ng destabilization nila, yung mga plano nila para sirain si PBBM kasi nga ganyan sila kaganid. Ganyan sila kasakim sa kapangyarihan. Akala kasi nila na makokontrol nila si PBBM. Pero sad to say, na hindi sa inyo ang loyalty ni President Bongbong Marcos. Nasa mga Pilipino ang loyalty niya sa Pilipinas at hindi dun sa mga pro-China, no? Na mas pinapanigan pa ang China kaysa sa mga kababayan niya. So yun po mga kababayan, and maraming salamat po sa inyong lahat.